65% ng mga Taiwanese ay mga Buddhist at itong Longshan Temple ang pinakapopular sa marami nilang Buddhist temple. Sa mga Buddhist temple, dahil sa mga nangihinga, may kani-kanyang Diyos sa dinadasalan. Lah, away na mo diha. Lah, dudong, supalkan si dong. Turong na, dudong. Giguba na pud nimo. Hoy, imo na ba pud ang giguba man ang iya? Imong giguba? Hoy, di ko kamao. Hoy, antyoho. Si Dodong. Kamot ni Dodong. Ala, dong. Hoy, ayo kan ah. Tagsa nila po'y kanon, oy. Lab. Hoy, gikaon na. Ato ipadoo. Ay, Ginoo ko. Ngayong pasukan, aarangkada muli ang GMA UCD Pasabay Campus Edition. Makilibre sakay na muli mula sa Trinoma hanggang sa Calao at pabalik. Ipakita ang inyong school ID upon registration at sagot na namin ang biyahe nyo. May libreng wifi, games at prizes pa on board. Makikisabay din ang Views to Go team. Walang man o umaraw, alaga kayo sa bus na nagbibigay ng serbisyong totoo. Sabihan na ang barkada at makisakay na. GMA UCD Pasabay Campus Edition. Hatid sa inyo ng sumusunod. Kung natin sa Malaysia makikita ang pinakamataas na building sa buong mundo. Ngayon, dito na sa Taiwan. Mula dito sa kinatatayuan natin, makikita ang Taipei City from all directions. Kaya itong karaniwang puntahan ng mga turista dito. Sana narito ko kayo para makita ang napakagandang view mula sa Taipei 101, the tallest building in the world. Sa taas nito na 101 floors, kailangan may pangontra sila ika nga sa lakas ng hangin. Ito ang mga wind dampers na tinatawag. Gawa daw ito sa mahigit 600 tonelada ng steel cable na umahawak sa building para
hindi siya susuway ng hangin. Sabi ang Pinoy daw, kalat, saan mang sulok ng mundo. Akalain nyo, kahit dito sa Taipei 101, may OFW. Ano sa mga sa atin? Sa gabi nila kayo? Ano yung ayun. Okay. Kamusta po yung nanay ko? Oriel, I love you. Hi, Lynn. Love you. Sa huling bilang ng POEA, umaabot daw sa mahigit 45,000 ang bilang ng mga OFW dito sa Taiwan. Di pa kasama ang mga TNT. Karamihan sa kanila nagtatrabaho sa mga factory at planta. Gaya nitong Akbel Polytech Incorporated. Pagawaan ng mga electronic components ng power supply equipment tulad ng transformers at inductors. Ibog na dudong. Ungiti dudong usa. Dito may 70 OFW sa Ibahang. production line, customer relations, personal department, at sa engineering department. Ngayon, paano yung Pang-anim na taon na ito ni Romeo dito sa Akbel. Nagsimula siya bilang assembly line worker. Dahil sa maganda niyang performance, Dong. naging mabilis ang Ika pag-assemble dong. ni Romeo. Nakapagpaaral ako ng kapatid ko. Dong. Tapos, Tara dong. natubos ko yung utang ng father ko. Nakapagawa ko ng bahay. Tapos, bumili ako ng jeep. So, masasabi mong lahat ng achievements mo, bunga nung pag-sasakripisyo mo? Oo, siyempre naman. Yung ginagawa ko dito, para sa pamilya ko. Enjoy daw magtrabaho dito. Magaan kasi ang loob ng kanilang mga Taiwanese boss sa mga Pinoy. I hope they can work in Taiwan very happy. Hello, Secretary Gary. Nandito yung misis nila. Gaya ni Romeo, direct hire din ng kumpanya si Edwin. Dadang. Kumusta sa ibang Dadang. ikaw direct? Dong, Anong ibig sabihin ng Dong. direct hire? Walang placement fee. Magkano ba usually ang placement fee ng mga tatrabaho dito? I understand ngayon, mga around 80 or 100 over 100 na. So sa case namin, we're just doing some paperwork, some documents na kailangan ipasa dito. Then, if everything is okay, then, likod na rito. Dito sa Akbel, kadalas ay mga engineers ang direct hire. Hindi bababa sa 30,000 NT o mahigit 50,000 pesos ang sweldo nila kada buwan. Pero ang pinakamagandang benepisyo kapag direct hire ka, pwede mong isama ang iyong pamilya. Isa man kanon. Noong una, medyo malungkot nung nakapahiwalay sa kanya for 2 or 3 months kami magkahiwalay. Pay-pay la dong. 2 months. Tapos, nung dumating siya dito, kahit paano, malaking bagay yung bagay na nakasama siya dito. Kung swerte ang naging kapalaran ng mga OFW natin sa Akbel, masaklap naman ang inabot ng magkaibigang Jong at Rene. Nahug naman ang kamot. Ang sabi niya sa akin, mukhang hindi ka na pakabalik yun, pabalik nila yung wala ka ng trabaho. Illegal repatriation sana mangyayari sa dalawa. Ito ang sapilitang pagpapauwi sa kanila sa Pilipinas kahit hindi pa tapos ang kanilang kontrata. Yung time na yun, din yung pamilya. China. And then, binigla lang kami ng Amerika a week from now, nakaschedule na kami yung Pero sa halip na umuwi, inorganisa ni Rene ang lahat ng 54 mga kasamahan niya sa trabaho sa First International Computer Corporation. Nagsampa sila ng kaso. Matapos ang halos 2 linggo ng pagdinig sa kaso, naresolba ito. Nahanapan agad sila ng Council of Labor ng malilipatang trabaho. Isa lang daw may papayo ni Rene sa mga OFW para mapangalagaan ang karapatan nila. Importante sila lang sa mga trabaho. power.
Akala ng marami sa atin masarap ang buhay OFW. Malaki ang kita,